Breaking news sa katatapos na laban ni Tank Davis versus Frank Martin. Pero unahin muna natin ang naging laban ni David Benavidez versus Gvozdyk. Yung sinabi ni David Benavidez na tatapusin niya sa knockout si Gvozdyk, hindi nga po nangyari mga tol. Dahil umabot ang laban nila hanggang sukdulang 12 rounds. Pinaglabanan niya po dito ang WBC Interim Light Heavyweight Belt. Ito ang unang laban ni David Benavidez sa Light Heavyweight 175 pounds. Kaya masyadong mabigat na itong si Gvozdyk, hindi na ito kayang in-knockout o itumba man lang. Suabe naman yung pinakita ni David Benavidez, talagang in-outback si Gvozdyk. Kaya nakuha ni Benavidez ang panalo via unanimous decision. Si Benavidez na ngayon ang mandatory ni Artur Beterbiev. Hintayin na lang ni Benavidez ang undisputed fight ni Beterbiev at Dmitry Bivol. Kung sino ang panalo dyan, ito naman ang labanan ni Benavidez. Pero kailangan mamili si Benavidez ngayon kung anong division siya magpapatuloy. Kasi hawak din ni Benavidez ang WBC interim sa super middleweight, mandatory ni Canelo Alvarez. Kaya pwedeng bumaba ulit si Benavidez sa 168 pounds para labanan si Canelo. Okay mga tol, pagdating naman sa main event, Tank Davis versus Frank Martin. So napakaganda nga po ang naging resulta ng laban. Sa unang 3 round mga tol, nakuha ni Frank Martin ang kalamangan sa puntos. Kasi hindi pa masyadong bumibitaw si Tank Davis ng suntok. Binabasa muna ni Tank Davis yung galawan ni Frank Martin. Samantala itong si Frank Martin, sinamantala naman yung pagkakataon, bato ng suntok, kaya nakukuha niyang puntos. Pero pagdating ng round 6 hanggang round 8, dito na nagsimula si Tank Davis na bumato ng malalakas. Hindi na nakaporma si Frank Martin, nag-focus na lang siya sa depensa at paggalaw sa loob ng ring. Halos paikot-ikot na lang si Frank Martin mga tol para hindi tamaan ng solid. Makikita yung mga banat ni Davis mga tol, talagang pamatay. Hindi lang pang puntos ang tirada ni Tank Davis, talagang pang knockout. So pagdating nga po ng round 8, na corner niya itong si Frank Martin. Tinamaan ng uppercut si Frank Martin at parang nawala sa sarili kaya na-open ang muka. Sinundan ni Tank Davis ng left hook. Dito na natapos si Frank Martin bumagsak at hindi na nakabangon. Kaya panalo si Tank Davis via knockout sa round 8. So kahit magaling ang skill mo mga tol, magaling ka mag-outbox, kung hindi kaya tanggapin ng katawan mo ang malakas na suntok, siguradong matatalo ka sa knockout. Samantala si Tank Davis parang papel lang sa kanya yung mga suntok ni Frank Martin. Kahit tamaan siya ng solid, parang walang epekto sa kanyang suntok. Kaya ang ito ang advantage mga tol kapag matigas ka at malakas ang suntok. Kaya swabe na naman ang pinakita ni Tank Davis, talagang impresibo. May bagong kartada si Davis na 30 wins, 28 knockout at walang talo. Hawak pa rin niya ang WBA belt sa lightweight division. Sabi ni Bob Arum, gusto niya ikasa ang Tank Davis versus Lomachenko. So ano sa tingin nyo mga tol? May pag-asa ba si Lomachenko kay Davis? Sa ibang banda naman, Mark Magnifico Magsayo panalo kontra Eduardo Ramirez. Umabot nga po sa desisyon ng laban at na-knockdown naman si Ramirez sa round 3. Hawak na ni Magsayo ang WBA Intercontinental Super Featherweight belt. Abangan natin si Magsayo mga tol laban sa mga champion sa Super Featherweight. Sa ibang banda naman, Albert Pagara panalo rin kahapon. Tinalo nga po niya ang isang Chinese. Pero maraming fans ang nagsasabi na luto daw ang panalo ni Pagara. Ito ang unang pagbabalik na Albert Pagara, kaya sana mabigyan pa ito ng sunod-sunod na laban para maging aktibo.